Hello mga kamanhwa, bago pa lang ang channel ko at unang upload ko rin ito. Ngayon gagawan ko rin ng recap ang pinamagatang world-defying Dan God. At simula na po tayo. Sa Shen Family Villa, makikita natin ang isang lalaki na, sinusantok nito ang isang troso ng kahoy, gamit lang nito ang pisikal nitong lakas na kamao, hanggang sa matagumpay nitong nasira ang isang kaperaso ng troso, na may ngiti sa mukha nito, habang dumudugo pa ang kamao nito sa pagsuntok dito. Dito nalaman natin ang pangalan nito ay si Shen Xiang at ito ang ating bida. Nang bigla na lang may pumalakpak sa likuran nito, na nagkuha nito sa kanya nitong pansin. Nang nakalapit na ang lalaki sa kinatatayuan nito, sinabi nito kay Shen Xiang na, ito raw ay malakas, na ilang suntok lang nito sa troso ng kahoy, ay nagawa niya na itong masira. Nalaman natin dito ang pangalan ng lalaking ito ay si Shen Zhenhua. Sumang-ayon naman ang isang kasama nito sa kanya nitong likuran, habang tumatawa pa ito ng malakas. Sabi pa ng isa, sa tingin daw nito, na ang pag-asa ng Shen families ay sa kanya nitong mga kamay. Nagsalita naman si Shen Xiang na may malamig na tuno, at tinanong nito si Shen Zhenhua kung anong kailangan nito sa kanya. Sinagot naman ito ni Shen Zhenhua habang nakangisi kung ano ang ibig sabihin nito. Na gusto lang daw nitong sabihin sa kanya na, huwag nitong pahiyain ang kanilang Shen families sa kanila mismo nitong martial arts training ground. Dagdag pa nito, na kung gusto nito bang suntukin itong mga sirang troso para patawanin ang ibang makakakita sa kanya, habang iniwas-iwas lang nito ang kanya nitong isang kamay at agad naman nahati sa dalawa ang maraming troso na nasa gilid nito. Sabi pa ng isa dito kay Zhenhua habang nagulat sa nasaksihan, na ito daw ay napakalakas. Sabi naman ng isa, na itong chi ay totoong nasa 4th level na ng mortal martial realm. Sinabi naman ni Shen Zhenhua kay Shen Xiang habang tinuturo pa nito, ang kanya nitong daliri sa kinalalagyan ni Shen Xiang at patanong nitong sinabi na, kung hindi pa rin ba nito naintindihan, na kahit gawin nito ang lahat ng kanya nitong makakaya para magsanay dito araw-araw, na kahit magsanay ito hanggang sa damyugo ang mga kamay nito, kung wala itong spiritual vein, habang buhay na itong, magiging walang silbi. Ano nga ba ang spiritual veins? Base sa nalalaman ko, kung ang isang tao ay walang spiritual vein, hindi sila makakagamit ng true chi or in short enerhiya, na ginagamit nila para makapaglabas sila ng mga skill at technique. At isa pa mananatili silang ordinaryong tao lamang, na hindi makakapag-level up hanggang sa martial peak. Habang pinapaikutan, nakayuko at walang kibo lamang si Shen Xiang habang ang kanya nitong kamao ay nang jijihil na sa mga pinagsasabi kanina pa ni Shen Zhenhua. Dagdag pa ni Shen Zhenhua kay Shen Xiang, na magtago, na lamang ito, kagaya ng kanya nitong basurang ama. Nagmulat ang mga mata ni Shen Xiang sa kanya nitong narinig patungkol sa kanya nitong ama. Galit at pasigaw nitong sinabi kay Shen Zhenhua na, maglakas loob ito, na ulitin ang sinabi nito kanina. At sinabi nga ni Shen Zhenhua kay Shen Xiang na may pang-asar pa itong itsura at tuno na, kung mali ba siya. Na sa lakas daw ng kanya nitong ama, na si Shen Chanho, ay tiyak na may lakas ito na makipaglaban sa posisyon bilang bagong patriarch ng kanilang pamilya, ngunit nakakalungkot daw na, dahil sa kanya, ay wala itong kwalipikasyon para lumahok. Dagdag pa nito, na ito raw ay napakatanda at maaari lamang silang mabuhay upang magpakumbabang pakainin, ang mga hamak na katulad daw nila, sa tingin nito, ito daw ay medyong nakakaawa. At hindi na nga nakapagpigil si Shen Xiang at agad niya itong sinugod at pasigan nitong sinabi, na kung sinusubukan ba nitong maghanap ng away sa kanya, nang makalapit, agad naman niya itong sinuntok ng buong lakas, na naipon sa kanina pa nitong pagpipigil sa kanya. Sabi pa ni Shen Zhenhua sa kanya, na kung siya lang ba. Kaso daplay lamang sa mukha ang nakuha ni Shen Zhenhua na nanggaling sa suntok ni Shen Xiang, kahit na ganoon sapat pa rin ito para tumulo ang dugo, sa mukha ni Shen Zhenhua.
Nang mapansin ni Shen Jinhua na nasugatan ang kanya nitong mukha, agad itong tumalon papalayo kay Shen Xiang. Habang hinahawakan nito ang kanya nitong sugat sa mukha at galit na galit. At sinabi nito, matagumpay daw si Shen Xiang na pagalitan ito, at papatayin niya ito. Pero hindi nagpatinag ang ating bida at agad ulit itong sumugod, na nanlilisik pa ang mga mata nito. Habang papalapit na si Shen Xiang kay Shen Jinhua, sinasabi nito sa kanya nitong isipan na, nasa fourth mortal martial realm lamang si Shen Jinhua. Karaniwan, ito ay nakasanayan lang na umasa sa true chi nito, at tamad din itong magsanay. Kung ito'y aasa lamang sa pisikal na labanan, maaaring may ilang pagkakataon pa siya na manalo. Galit namang sinabi ni Shen Jinhua kay Shen Xiang na lumapit ito. Ikaw na basura, habang tumatawa pa ito ng malakas. Nang magkasalubong, agad namang itong sinuntok ni Shen Jinhua, at agad naman itong naiwasan ni Shen Xiang. Painis na lang sinabi sa isipan ni Shen Jinhua. Kung ano ito, bakit itong basura daw na ito ay kayang iwasan ang suntok nito? Nang makita ni Shen Xiang ang kanyang pagkakataon, agad naman niya itong sinuntok sa katawan ng buo nitong lakas. Napanganga at nagulat na lang ang isang kasama ni Shen Jinhua sa nasaksihan nito. Sinabi pa nito na, talagang tinalo ng basurang ito ang henyo ng kanilang Shen family, na si Shen Jinhua, na umasa lamang sa kanya nitong pangangatawan. Sinabi naman ng isa na may hindi daw tama, tingnan niya daw, habang turo-turo pa ang kinalalagyan ng dalawang naglalaban. Makikita nga natin rito na, nagkabali-bali ang mga buto ni Shen Xiang sa kanya nitong kanang kamay, dahil sa pagsuntok nito ng buong nitong lakas sa katawan ni Shen Jinhua. Nakagamit pala si Shen Jinhua ng kanya nitong body protection chi sa kanyang katawan. Nang makita ni Shen Jinhua na, hindi pa rin gumagalaw si Shen Xiang, dahil sa ramdam pa rin nito ang sakit sa kanya nitong kanang kamay, habang nasa eri agad naman nitong inikot ang kanya nitong katawan, na ginamitan pa nito ng kanya nitong chi. At makikita nga natin dito ang malakas na pagsabog. Gamit lamang ang kanya nitong tuhod, na tumama sa mukha ni Shen Xiang na dahilan para ibaon nito sa lupa. Habang nakatayo at tinitingan lamang ni Shen Jinhua ang nakahandusay na si Shen Xiang, napasabi ito sa kanya nitong isipan na putang Gina, na halos matalo na daw ito ng basurang ito. Nagulat at napatanong na lang ang isa nitong kasamahan na body protection. Kapatid na Shenhua, naabot mo na ba ang 5th mortal martial realm? Sinagot naman ito ni Shen Jinhua habang hawak-hawak pa ang buhok ni Shen Xiang na, bagaman, kaka-advance lang nito, mukhang gumana naman ng maayos ang kanya nitong chi. Pagkatapos iniangat niya si Shen Xiang na hawak-hawak pa sa buhok nito, gamit ang kanya nitong kanang kamay at sabi niya pa rito, kung nais niya bang gamitin ang kanya nitong katalinuhan upang makalusot sa kanya. Iniisip niya pa kung ano ang dapat nitong gawin sa kanya ngayon. Makalipas ang ilang sandali, naisip na nito kung anong pwede gawin sa kanya na may masama pang ngiti. Binuka nito ang kanya nitong palad, at gamit ang kanya nitong mga daliri na may halong chi. Gamit ang buong puwersa tinamaan niya ito sa bandang dibdib, habang nakangiti at nakapikit ang dalawa nitong mga mata. Feel na feel habang si Shen Xiang naman ay lumalabas na ang dinuguan sa kanya nitong ilong at bibig, pati ang kanya nitong mga mata ay pumuti na, maya-maya pa ay tumilapon na ito. Dala-dala pa rin ang dinuguan na makikita natin sa mukha nito. At tumama na nga ito sa pader na bato, na nag-iwan ng hugis bilog rito, habang pabagsak na si Shen Xiang naghahanda naman si Shen Jinhua ng dilaw na enerhiya sa kanya nitong kanan na palad, at sinabi nito na, mamatay ka na basura, nang may nabuong nangang dilaw na bowl ang enerhiya sa kanya nitong palad in short, yellow keyboard. At makikita nga natin dito ang malakas na pagsabog na pinakawalan ni Shen Jinhua, na bowl ang enerhiya. Habang unti-unting nawawala ang usok dahil sa malakas na pagsabog, napabulong na lang ito, sa wakas natapos rin. Nang tuluyan nang nawala ang usok na nakapalibot dito,
makikita natin ang isang lalaki na nakatayo at nakatalikod, habang naglalabas pa ito ng dilaw na chi o enerhiya, at may sugat na ito sa kanya nitong ikuran habang hawak-hawak nito si Shen Xiang. Pumalakpak at nakangiti pang sinabi ni Shen Zhenhua na, maganda daw ang cultivation ng kanya nitong tiyo, na kaya niya daw harangan ang direktang atake nito. Ano nga ba ang cultivation? Base sa nalalaman ko, ito ay ang pinagkukunan nila ng lakas, halimbawa na lang ng tinatawag nilang 4th level mortal martial realm or 5th level mortal martial realm. At habang tumataas ang kanilang realm, sila din ay lumakas at nadagdagan din ang kanilang buhay, halimbawa na lang ng, maaari silang mabuhay ng 10,000 taon sa mundo or higit pa. Nilingon naman si Shen Zhenhua ng kanya nitong tiyo na, merong nakakatakot na mukha at tuno na, mawala na daw ito sa paningin niya. Bakas naman ang bigla sa mukha ni Shen Zhenhua at natahimik na lang ito. Habang paalis na si Shen Zhenhua, sinabi pa nito sa kanya nitong tiyo na, hindi magtatagal ay darating na ang oras ng kanilang kompetisyon para sa posisyon bilang bagong patriarch ng kanilang pamilya, at hintayin daw nila kung magtatagumpay ba ang kanyang ama, bilang bagong patriarch ng kanilang Shen family. Hindi naman ito pinansin ng kanya nitong tiyo, habang nakahawak lang at nag-alala sa bagbog na si Shen Xiang. Maya-maya pa ay, dahan-dahan nang, ibinuka ni Shen Xiang at malungkot na sinabi na, siya daw ay isang pasanin lamang para sa kanya nitong ama. At dahan-dahan namang ibinuhat ng kanya nitong ama ang hindi makatayo at bagbog na si Shen Xiang, at sinabi nito sa kanya nitong anak na, ang daan ng pagiging martial arts ay hindi daw para sa lahat ng tao. Dagdag pa nito, ang mga ordinaryong tao ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pamumuhay, na hindi na nito kailangang abalahin pa. Sabi naman ni Shen Xiang habang tumutulo pa ang isang patak ng luha sa kanya nitong mga mata. Ngunit ang kanilang Shen family ay hindi ito tumatanggap ng isang mortal. Kawawa naman, bikti lamang Shen Xiang, haha joke lang. Sa Shen family, sa silid ni Shen Xiang, makikita natin sa isang sulok na nakaupo at may hawak-hawak pa itong isang kaperaso ng aklat. Nang may biglang tumawag ng kanya nitong pangalan at itinatanong nito, kung nandyan ba ito sa loob. Hindi naman ito sinagot ni Shen Xiang, at binanggit na lang nito sa kanya nitong isipan ang pangalang Xian Xian. At dito nga makikita natin sa labas ang isang magandang babae, na tinatawag ng ating bida na Xian Xian at malungkot na sinabi nito sa kanya nitong Tito Shen na, ilang beses na itong pumupunta dito, pero na kahit minsan ay, hindi nito nakitang lumabas si Shen Xiang, tanong pa nito sa kanya nitong Tito Shen, kung lubha ba itong nasugatan. Sinagot naman ito ni Tito Shen habang nakatayo sa harapan ng pinto na umuwi na lang ito, dahil mukha daw na hindi ito haharapin ni Shen Xiang. Malungkot namang tinanong ni Xian Xian na kung bakit. Pero, itinakda na daw silang dalawa upang maging mag-asawa. Sinagot naman ito ni Tito Shen habang nakatalikod kay Xian Xian na, tapusin na lang daw nila itong kasal simula ngayon. Nabigla naman si Xian Xian sa sinabi na ito ng kanya nitong Tito Shen at tinanong kung ano daw ang kanyang ibig sabihin. Nakapikit at malungkot namang sinabi sa kanya ni Tito Shen, na si Xian Xian daw ang kayamanan ng kanila nitong Zhu family, at higit sa lahat, isa rin itong henyo pagdating sa martial arts. Ngunit si Shen Xiang daw ay wala itong spiritual vein, na ang kanya nitong buong buhay ay nakatakdang mabuhay lamang, bilang isang ordinaryong tao. Dagdag pa ni Tito Shen sa kanya na, hindi nararapat si Shen Xiang na makasama ito. Makikita naman sa mukha ang lungkot ni Shen Xiang nang marinig nito ang pinag-uusapan nilang dalawa at napakagat na lang ito sa kanya nitong labi dahil alam nito sa sarili niya, na ang lahat ng narinig nito ay totoo. Sinabi naman ni Xian Xian sa kanya nitong Tito Shen na kung sino ang may gusto, para hindi maging karapat-dapat si Shen Xiang sa kanya. Dagdag pa ni Xian Xian na, mahal nila ang isa't isa, at iyon ay sapat na para sa kanya. Hindi nagkamali ang ating Shen Xiang sa pagpili sa kanya, hehe.
Sinabi naman ni Tito Shen sa kanya, na ang desisyon sa pagpapakasal ay napagdesisyonan lamang ng kanilang mga magulang, at nakiusap na itong, umuwi na ito. Hindi na nakaimik at natahimik na lamang si Sian Sian, na bakas ang lungkot, sa kanya nitong mukha matapos nitong marinig ang mga sinabi sa kanya ni Tito Shen. Sa loob naman makikita natin si Shen Siang sa isang sulok, na nakaupo at hawak-hawak peren ang isang aklat. At sinabi nito sa kanya nitong isipan na, kailangan niyang maging mas malakas, kailangan niyang labanan ang lahat para siya ay maging mas malakas. Para kay Sian Sian, para sa ama niya, at para din sa sarili nito. At dito nga nalaman natin kung anong laman ng aklat na hawak-hawak nito kanina pa, naglalaman ito ng impormasyon kung saan matatagpuan at tumutubo. Ang isang Hell Spirit Grass, ito ay tumutubo lamang ng isang beses, sa loob ng 1,000 taon, na kapag daw pinagawa ito sa isang alchemy at nilunok ang isang pil nito ay matutulungan ito ang gumamit para palakasin ang kanilang spiritual energy. Ano nga ba ang alchemy? Ang alchemy ay ang nagluluto ng tinatawag nilang pil na ginagamitan nila ng kanilang mga chi. Para mabuo ang pil, kinakailangan nito ng mga angkop na sangkap, na maaring makuha sa halimaw o sa mga tumutubong damo. Hindi lang ito basta-bastang pagluluto, ginagamitan ito ng tamang kontrol ng kanilang chi, kailangan din ito ng matinding focus sa kanilang pag-iisip, dahil maari itong sumabog at masayang ang mga sangkap na ginamit dito. Kapag nalunok o kinain ang isang pil ay, nagbibigay ito ng dagdag lakas, may iba din na nagpapagaling ng mga sugat o pinsala sa katawan. Maaari din nilang gamitan ang pil para sila ay matulungan makapag-breakthrough o matagumpay na, makaabot sa ibang realm. At hanggang dito na lang ang recap natin. At paumanhin sa aking mga dinagdag sa ating recap. Ayaw ko lang naman na malito kayo, para tuloy-tuloy na po tayo sa sunod na part. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, please subscribe sa aking channel, Bentaga Recap at pindutin nyo na rin ang notifications bell para updated kayo, kung may bago akong recap. Salamat, hihi.